Hallelujah. Please be seated. And this time, matuta sa ito ang mga hisgutan karon. Importante kayo. And then I'm very excited to share with you our new theme series for this month of October. And then we have 5 Sundays. Alright? So we will talk about the gifts of graces or special favor and blessing for all of us in Christ Jesus. So that's our new theme series for this month of October. And for those of you nga nag-follow sa mga sa atong official FB page and even sa atong YouTube channel, para ni sa inyo ang tanan, para ni sa ato ang tanan, and padayon mo ayo i-miss ning opportunity nga ma-miss ang every topic nga atong pag-isgutan sa new theme series for this month. The gifts of, you see, graces, special favor and blessing. Daghan ni siya. Kay sukad sa una, pitinan daghan na natog na experience og mga pabor nga mga panalangin nga gikan sa Ginoo tungod kay naa na ta diha kang Jesus. So that's the importance of being in Christ Jesus. Asa na ta karon? Naa kang diha kang Kristo or kay Jesus. And because of that, because we are now in Christ Jesus, nata kanang worthy ta and then subject ta for all His special favor and blessing. Tawagan na graces. Amen? Can you say the word graces? Graces. Na and then these are all yan. Ang first topic nato karon, the gifts of eternal life and forgiveness. Naman ta na, amen ba? Kadawat man ta ning kinabuhing walay katapusan o pagpasaylo nato nang actually it's a reminder for all of us, but then ang atuan na lang karon is to remind ourselves nga mo niya mga graces, mga nadawat nato gikan sa Ginoo, mga pabor o panalangin gikan sa Ginoo because we place our faith upon Jesus. And then in fact, kaning ato ang gifts of graces hangtod na ni December, mga ato isgutan. Alright? Na not only this month, but hangtod na sa December, hangtod na sa atong anniversary sa last, sa katapusan sa December. Muna ato isgutan karon, no? Daghan pa kayo na gifts of wisdom, gift of kaning atong spiritual gifts. Daghan kayo, no? Ato isgutan. Hangtod na all the way padulong sa December. Alright? And then when you say gifts of graces, these are all special favor and blessings that we receive, past tense na in experience, kay na experience mo yun nato, na dawat na nato day by day from the God who created all things, the God of the Bible, the God of Adam, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, the God of the Israelites people, and the God whom we serve and worship today, tungod kang Kristo po, ang Diyos kaniadto sa mga nila Abraham, nila David, nila Isaac, nila Jacob, nila Joseph, nila sa mga Israelita, mo po natong Ginoo karon. Amen ba? Tungod kay ang Ginoo nila o Ginoo nato wa man na usab, no? Ang tawag na sa theology immutable, the immutability of God, nga ang Ginoo wa gyud siya mausab. So kung ang Ginoo nagatuman siya mga saad kaniadto sa panahon nila Abraham, nila Isaac, Jacob, Joseph, David, sa mga Israelites, mutuman po gihapon sa ang Ginoo sa iyang mga saad karon sa atong kinabuhi, labi na kay naa na ta diha kang Jesus. Alright? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, all the promises of God are yes to all of us in Christ Jesus. You see that? So nga napaka-importante nga ang tao magkaroon og Jesus sa ilang kinabuhi. Alright? And then in other words, apart from Jesus and His finished tetelestai work on the cross, none of us can enjoy all this special favor and blessings kaning tanan, labi na ning kaluwasan o pagpasaylo nato ang atong isgutan karon. Tungod ra gyud ni kay Jesus, nothing less, nothing more. Amen ba? And that's why muna usbuna ko, grace will always remind us, will always lead us to Jesus and to His finished work. Not to ourselves, not to you, not to anybody else, not to our relatives, not to the government officials, not to your classmates, to your boyfriend, girlfriend, pana, asawa, but grace will always lead us to Jesus. Amen ba? Tungod ra gyud na kang Kristo. And the first gift of grace that we receive from God through Jesus is our salvation. Muna itong isgutan. Muna ito ang isgutan karon. Kaluwasan nato sa Bisaya pa. Ya, dili lang ni ordinaryong kaluwasan sa or protection. It's just protection sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Dili lang na kaluwasan sa mga ordinaryong panghitabo sa atong kinabuhi. But this kind of salvation, kaluwasan yun ni between life and death, between heaven and hell. Kung salamat ta, tungod kay nakadawat ta og assurance of our salvation, tungod kay we decided to put or to place our faith upon Jesus. Amen? Anato nang nasabtan.
Alright? And as what the scripture says in Acts chapter 28 verse 28, ingon diha, therefore let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. Kita na, kay di man ta mga Hudyo. Ibig sabihin, all race that are not Jews, no, including us. Romans chapter 1 verse 16, ingon po din ha, Romans chapter 1 verse 16, for ingon si Paul, for I am not ashamed of the gospel. Dito ko maulaw, di na ko ikaulaw ang maayong balita. Unsa man ang gospel? The good news about Jesus and His finished work on the cross. Not good news about prosperity and material things, ha? And for temporary purposes. Kay kanang mga material nga butang, temporaryo raman na siya. Dire raman na siya. Alright? Kaya na may ginatawag o prosperity gospel. Di na mao. Alright, but ang gospel na itong ginisgutan dere, ang good news about Jesus and His finished work on the cross. Kaya mo na nagdalag kaluwasan sa tanan nga mutuo siyang gibuhat dito sa cross. O apil na ta dito kay nituo naman ta. Amen ba? Tanato anang masabtan. Alright? And then, so, loud and clear that this salvation, kaning kaluwasan nga ito nadawat diya kang Kristo is for all who will believe, or all who believe, whether they are Jews nor Gentiles, bisag unsa nga lahi, na bisag unsa nga nationality, status sa ilang kinabuhi, tanan basta mutuo, mudawat ug musabot sa tanan nga gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo more than 2,000 years ago. As what Paul says in Romans chapter 10 verse 12, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. Also in Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. So wala na'y Hudyo, wala na'y Gentiles, tanan nga mituo, tanan nga nisabot sa gihimo ni Jesus sa krus sa Kalbaryo more than 2,000 years ago. Pinagi sa ilang pagtuo, tanan nga nituo niya na siyang gibuhat. We are all one in Him. Amen ba? Usa lang ta. Usa na ito ng masabtan. Okay? And then, by context, so imong tanahon ka na sa Galatians, one in salvation. Ang ginamin ni Paul diha, one in salvation. We are one in salvation. Sa kaluwasan, we are one in justification. So, justification, gipasaylo ta sa atong mga sala, gi-declared no sin ta before God. Amen ba? Okay? Sa dihang mutuo ta kay Jesus, gi-declared no sin ta sa atong Heavenly Father. Pag mutuo ta. Ingana kay importante ang mutuo kay Jesus. Dili religion, but relasyon o pagtuo kay Jesus. Okay? Sana ato nang masabtan. And then, unsa pa? We are one in, aside from one in salvation and justification by faith alone, yun na ha, by faith alone, not by works of the Mosaic law, knowing that none of us can fulfill all the requirements and demands of the law. Sige, requirements of the law, gani, kaya sa Galatians chapter 3, gisgutan ng balaod, Galatians 1, chapter 2, chapter 3, ginaisgutan ang balaod diha o grasya. Unya, daghan kayo mga tao sa panahon kaniadto ni Apostol Pablo nga makikipati sa mga kaubang Kristohano nila, kay ila yung gina-impose nga maluwas sila pinagi sa pagtuman sa balaod. Pero ingon si Apostol Pablo, dili gyud na mo'y nakaluwas kaninyo ang pagtuo ra gyud ninyo kay Jesus. Ang naka-justify kaninyo, ang nagpasaylo kaninyo, wala gyud lain inyo ra gyud pagtuo kay Kristo. And that's why tungod sa grabe nilang pagpamugos, usay naingnan na hinuon sila ni Apostol Pablo nga mga buang-buang mo. So every time magpugos ka, ipugos nato nga pinaagi sa balaod ang kaluwasan, ang tawag sa tuwa, mga buang-buang. Amen. Hindi ta buang-buang, amen ba? Sana ato nang nasabtan kay ang kaluwasan lagi grasya ra gyud nos Ginoo. Dili na pinaagi sa atong binuhatan or pag-fulfill sa requirements and demands sa balaod. Sa ganito, perfect holiness, righteousness, obedience nga si Jesus ray nagposes ana og salay nituman. Og siya nituman and He fulfilled the law, and that's why nangaluwas ta karon. Amen ba? So sana ato anang masabtan. Galatians, nya klaro gyud na no nga si Jesus mo'y nag-possess anang holiness, nag-possess anang righteousness, unya siya ang ni-fulfill sa law. 1,000,000% yun na. Siya ra gyud naana. And now today, because we are now in Christ, we are also considered holy and righteous before the Father. Kaya nga naman ta diha kang Jesus.
We are one in Jesus na holy and righteous. Do you follow? Ana ato anang masabtan. So ang holiness and righteousness, bunga na lang na siya. Bunga na tungod kay imparted sa tuwa, tungod kay naa na tadiya kay Jesus. Dili na kaugalingong pagpaningkamot. Dili na self-effort, kundi gusa lang siya mugawas. Tungod kay naa na tadiya kang Kristo, si Jesus na may nagkinabuhi. Pinaagi sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Sana ato na masabtan. Kaya ang emphasis mo sa uban karon kadaghanan ang righteousness, holiness, paningkamutan ug maayo ba? Paningkamutan ug maayo, self-effort kayo to the extent nga makapanghambog na Hinuon, mabalik na ang himaya sa ilaha. Di ba palo? Mo man ay pinaka-purpose nganong sabto nato sa grasya ang tanan. We have to interpret everything in the lens of grace kay para ma-remind ta kanunay nga ang himaya, ang credit maadto ra gyud kanunay sa Ginoo, maadto ra kay Jesus, wala sa tuwa. Kay siya mo'y naningkamot aron lang mahimot ang balaan og righteous sa tubangan sa Ginoo. Aron mapasaylo ta sa tubangan sa Ginoo, si Jesus mo'y naningkamot. Amen ba? And that's why credit to the finished work of Jesus. Makita po sa Galatians chapter 2 verse 16, klaro kay diha, know that a person or anyone who believes is not justified by the works of the law, but by faith in Christ Jesus. Klaro kayo, know that a person or anyone who believes, sabi na ta diha ha, og katumutuo pa, is not justified, wala na pasaylo, wala na declare nga, gipasaylo na, wala na declare nga, wala na siya sala, mula justification, by the works of the law. Klaro man, is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Klaro. Klaro yun. So, napawalang sala ta, na-declared no sin ta before the Father, napasayno ta sa itong mga sala before our Heavenly Father because of our faith, because we place our faith upon Jesus Christ, His Son. Wa nagilain. Dili tungod kay sa mga works nato sa balaod, kay nituman ta sa balaod, kay di lagi ta katuman sa balaod. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Gibanggit ako kaduhang beses, because by the works of the law no one will be justified. By the works of the law no one will be justified. Klaro kayo, very clear. Amen ba? Sana ato na masabtan, pagtuo ra gyud diha kang Kristo Jesus. Sana ato anang nasabtan. No wonder, alright, sa sige nilang pamugos, ingon ako ganina, sa sige nilang pamugos kay kanin sa Galatians lagi daghang mga magtotoo diha nga nakadawat na mga labi na mga Hudiyo nga magtotoo, sige gyapon impose bas balaod. Unang even si Peter gireprimand ni Pablo kay sa iyang gisulat sa 11 verse 11 to 13. Remember na si Peter gireprimand, gibadlong siya ni Apostol Pablo. Suko si Pablo sa yaha kay sa dihang nangaon sila kauban mga kuan niya niabot ang mga Hudiyo kay kauban ng mga hinte na abot mga Hudiyo nilayo din siya kay busig moingon sila hugaw ana mo ni ba nagiingnan siya niya mo nang gireprimand ni Pablo si Peter kay tungod niya na unya naingnan niya mga believers pod nga mga buang-buang mong tanan sa Galatians chapter 3 verse 1. Of course, it doesn't mean nanunglo siya ha, klarohon nato. It doesn't mean nanunglo si Apostol Pablo. He is just simply insisting the authority of the gospel of Jesus and His finished work on the cross nga maoy nakaluwas o nag-justified nilang tanan, including us today. Amen ba? So katong ningon si Apostol Pablo sa mga tao dito sa Galatian church, sa chapter 1, nga mga buang-buang mo, dili kay buot pasabot na nunglo siya or dautan na siya. Kundi iyan lang gina-insist ang authority ba nga ang nakaluwas lagi ninyong tanan o nakaluwas na tong tanan including us today ang ato ra laging pagtuo kay Jesus, nothing less, nothing more to add. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Alright? Then unsay mas kinahanglan masabtan pud nato ni masabtan nga that our justification and forgiveness of our sins is past, present, and future. Ang iyang scope, it's unending, it's forever. So meaning, ang justification and forgiveness nga gipasaylo na ta sa Ginoo, unya gipawalang sala ta, unsay scope ana, it's forever, it's unending. Amen ba? Past, present, and future. Di na ginamawala sa imuha. Sana ato ana masabtan. Now, what's the reason? Same po na sa atong kaluwasan, eternal life na nadawat o kay Kristo, forever po na. Ngano? Number one reason. Alright? Because the one who paid it on Calvary is Jesus. Amen ba?
ang nibayad dito sa krus sa Kalbaryo mo si Jesus, nga si Jesus, he is a sinless person, amen ba? Wa siya sala, unya worthy siya nga mubayad dito sa atong mga sala sa krus sa Kalbaryo, kay unang-una sinless siya ug anak sa Dios, meaning qualified siya nga mamatay dito sa cross in behalf of us, amen ba? And because of what he has done on the cross of Calvary, that's why ang scope sa ato ang kapasayloan forever na siya, amen ba? Forever. Kanunay nang i-claim, ikinabuhi na forever imong justification. Sana ito na masabtan. Let's include our salvation, and also He Himself has the fullness, deity, ang pagka-Diyos sa Ginoo na sa iya. That's why perfect siya. Perfect nga sacrifice. Ug siya lang ang sacrifice nga naka-satisfied sa holiness sa atong langit ng Amahan. Amen ba? Kay kaniadto sa Old Testament, Old Covenant of Law, na may mga halad-halad, tama? May mga 5 offerings. Unya, kanunay lang nang balik-baliko nila, ang mapasaylo sila, pero katong tanan, ingon sa Book of Hebrews, wa yun to nakasatisfied sa God's, sa holiness of our Heavenly Father. Pero ang nakasatisfied, ang offering lang ni Jesus sa iyang kinabuhi dito sa cross sa Calvario. Amen ba? Because siya lang ang sinless, siya lang ang perfect person, siya ang Son of God, and the fullness deity of God dwells in Him. Sa nato na masabtan. So, therefore, your justification and forgiveness is forever. Amen ba? Forever na ang scope, ana. Na second reason, the one who forgave and justified us, ang nag-declare sa tua, nga wa na tay sala, tungod sa itong pagtuo kay Kristo, is God Himself. Amen ba? God Himself. Ang Diyos mismo, atong Heavenly Father, mo nag-declare sa tua, nga napasaylo na ta, na-justified na ta. Kinsa man nga nag-declare? A faithful God who is always true to His words. Amen ba? Dili ba kako ng Ginoo and has a word of honor. Makita na sa anang mga verses. Psalm chapter 33 verse 4, Psalm 119 verse 160. In Cebuano, dili bakakon ang Ginoo. Makita na sa Hebrews chapter 6 verse 18. Amen ba? Ang Ginoo nga nag-declare sa tuwa nga we are already justified, we are already forgiven from our sins, is God Himself who is true to His words and faithful, who was kanabang na word of honor o labaw sa tanan, dili bakakon nga Ginoo. So when God declared you are righteous, we are righteous because we are now justified and forgiven. We are, amen ba? Tinuod yun na. Kaya Ginoo mismo nag-declare anak. So, lakwin na igsoon, ikinabuhi na nga declaration, masking masipyat ta usahay. Do you follow? Kaya dili kalikayan sa atong pagkinabuhi, samtang nata dili sa kalibutan, na may panahon na masipyat ta. But I'm not encouraging you. This is not an encouragement to go on sinning, ha? Do you follow? To go on sinning, ha? Magkinabuhi ta, magpatuyang ta itong buto. Di na mao. Na maging mga panahon, masipyat ta sa atong pagkinabuhi dili sa kalibutan. Masipyat ta as ate, as kuya, as manghod, as anak, masipyata as a father, as a mom, as a lola, as a lolo, masipyata as a student, as a teacher. Kaya di pa man tagi-glorified, wa pa man nag-glorified atong lawas. So lagi mga panahon na tendency nga masipyata. Amen ba? But always remember this, atong forgiveness, atong justification is forever. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo kanang kusog nga palakpak para sa iya. Kana ato na masabtan. Kaya say ra ba pag masipyat ta, ang devil muhunghong na ba rin, mo-whisper na yun, mayroon nga, oh, nasipyat ka, mawala na yung kaluwasan. Di yun na tinuod. Because it's forever. Amen ba? Atong kaluwasan o atong kapasayloan, justification is forever because the one who died for us is Jesus, and the one who declared us righteous, the one who declared us no sin is God Himself. Ikatulo. Alright? Usay na pa diya. Ikatulo, it is witnessed and sealed by the Holy Spirit, the third person of the triune God. Sana ito na masabtan. So, gi-witness na sa balang Espiritu. Klaro nyo kayo. Kita ninyo ang sa inyong na-notice. Did you notice the participation of the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit? Jesus is the one who died for us. That's why we receive eternal life. We are saved today and we are justified. And the one who declared us righteous, holy, and declared us no sin is God Himself, our Heavenly Father. And kinsay nag-witness? Kung sa kwan pa ni, husgado pa ni, kinsay nag-witness, kinsay nagpirma? Ang Holy Spirit. Hallelujah. Notice na to ang participation sa itong triune God. Klaro kayo, na sa tuang balaod, listen carefully, sa tuang balaod,
pag ang usa ka matter or usa ka butang mapamatud-an, at least tulo lang ka tawo ang gikinahanglan, at least 3 witnesses, okay na siya. Even sa mga kasal, at least 3 witnesses na ninong-ninang nimo, tulo ka buk, pwede na, valid na siya. Kung napod kay pamatud-an nga mga kaso or kanang mga nakay mga statement nga gusto nimo pamatud-an, kinahanglan na ay 3 witnesses muna sa atong balao. Di follow? And God knows that. Kay Ginoo man siya, He's the God of wisdom, He is sovereign God. He knows that. And that's why ipamatud-an as Ginoo nga kita justified og nangaluwas na ta diha kang Jesus, silang tulo mismo ipamatud-an nila. Amen ba? Do you follow? That's how blessed you are. Amen ba? That's how special you are in the eyes of our God. Sana ito na masabtan. Alright? Makita nato sa Romans chapter 8 verse 15 to 17 sa King James Version, very clear. It says, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption." Nakitang tanan karon mga anak natas Ginoo, whereby we cry, Abba, Father. That's our status today. We can be able to cry, Abba, Father. We can call Abba, Father, and that's relationship. Amen ba? That's our new status today. Kani adto di man sila katawag sa Ginoo. In fact, under the old covenant of law and in the Old Testament mismo, ang mga tao kani adto di sila maka-diretso kuan sa pangalan sa Ginoo, makadaig, di sila maka-mention sa pangalan sa Ginoo, kay grabe kabalaan ang ngalan sa Ginoo. And under the old covenant of law, pag nasa lay sala unya matubang sila sa Ginoo niya, mubanggit sila, mubanggit sa ngalan sa Ginoo niya, mupaduol lang sila gamay sa Holy of Holies, mga matay sila, nga nakagrabe ang holiness sa Ginoo ba. Pero today, despite of our imperfections, kanunay tang makaduol gyapon sa presensya sa Ginoo, ngano man na naman tay relasyon sa tong Heavenly Father because of Jesus. Amen ba? Because of Jesus. So that's our new status, new identity today. We can call Him Abba, Father. Verse 16, the Spirit itself beareth witness, nagpamatuod with our spirit sa kinasuluran nato that we are the children of Hallelujah. That's our new identity. Status by faith karon. And if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. Ibig sabihin, tagapagmana ta, manununod ta, same like Jesus. And that's why we are complete and has everything in Christ Jesus. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. You are complete in Christ Jesus. Amen? Sana atuan ang masabtan. Tungod kay Kristo. Naman ka ng co-heirs, joint heirs with Christ, tagapagmana, manununod. Si Jesus daw, tagapagmana, manununod sa tanan nga kung sa'y nasa iyang langit ng amahan. Nga, joint heirs man ta. We are now in Christ. So we have everything because of Jesus. Amen ba? Of course, not everything nga murag maghigda tas banig sa kwarta, mahimutang billionaire, di na mo pasabot niya. We have everything, meaning nata, kung natay balatian, natay kaayuhan. Amen ba? Kung natay mga problema, natay kasiguraduhan nga tubagon sa ginato mga pag-ampo. Kung natay mga gikinahanglan nga kaalam, tagaan tas Ginoo, suplayan ta, ug ang ato adita mapasmuhan, dili makulbag kaldero atong mga lamisa, ang atong mga anak di gyud na mapasmuhan, nasa lay kanunay supply, natay kanunay supply atong pamilya, tungod kay naga-provide ang Ginoo sa ato, tungod kay naa ta diha kang Jesus. Amen ba? And that's completeness in Christ Jesus. Of course, apil pakapin na po ng mga material nga mga butang, kwarta kay kinahanglan man po nato na. Nya unsa pa, maski usahay dili kay ta daghang kayo kwarta, pero nag-uumapaw man pud ang joy sa to ang kinasuluran kay bunga man na sa Holy Spirit. Amen ba? Nag-uumapaw man pud ang kalipay gihapon, kalinaw, nag-uumapaw, and that's blessing, that's one of the miracles from God. Sana ato anang masabtan. So you are complete, you have everything in Christ Jesus. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Amen? Sana inyuha na masabtan. That's who you are in Christ Jesus. And if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified. Kay glorification, di ba? Perfect tanan. Remember, ato na series diri. Kay after sa salvation and justification, muna na glorification. Meaning, walay mag-glorified, walay i-perfected sa Ginoo, walay i-perfect ang iyang lawas, design sa Ginoo, design sa heaven, kung wala na luwas o na justified. Pero kita, subject ta for glorification tungod kay naluwas na ta o na-justified na ta because of our faith in Jesus. Amen ba? Sana ito na masabtan. Muna na natong gihulat in the future nga i-justified ta, i-glorified ta, i-perfect sa Ginoo ato ang lawas design sa heaven. Pero wala pa na nahitabo. That's why yun ako ganina na yung mga times masipyat ta.
Amen? Pero ang imong justification, ang imong forgiveness forever na in Christ Jesus. Amen ba? Sana inyuhan ang masaktan. And og mo po na ingon ako kaganina sa atong prayer, kanunay lang gid pud nato itutok atong mga mata kay Jesus, kay when we fix our eyes upon Jesus, kanunay maputang ma-inspire luyo sa atong mga kasipyatan sa kinabuhi. Amen ba? Sana ato anang masaktan. So loud and clear that both of our salvation and justification are inseparable. Di na siya di siya magbulag. Ang tinuod nga naluwas sa pagtuo kay Kristo, napasaylo pud na siya sa tanan niyang kalapasan ug ang kaluwasan o kapasayloan nga iyang nadawat forever pud na. Amen ba? In fact, ang Greek word sa eternal life is aioniia zoe, which means a divine life from God, and it is forever. So klaro yun na, forever na nga sirado ang impyerno para sa atong tanan nga naa kang Kristo. Romans chapter 8 verse 1. For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nga condemnation dito, condemnation to hell. So gisirado na gyud sa Ginoo ang impyerno para sa atong tanan tungod kay naa ta diha kang Kristo Jesus. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Sirado na tungod kay Jesus. So ingana ka importante nga ang tao na ay Kristo sa iyang kinabuhi. Laro yun na. Kung sa atong justice system pa na, o balaod, no, proven and tested na and tinuod na, because there are 3 witnesses mo na kung giyon kaganina. Na ay Father. Now, padayon ta. So, ato aning sabton pag-ayo, gusto lang na akong nitagaan o pagtagad, kay importante ka ini siya, unya, ginadibatihan is kadaghanan karon. Now, pangutana, unsa bagyo daw ang kaluwasan? Kay nagisgot man tag kaluwasan, good, so ako ning giapil, so importante masabtan nato ni. And it's a doctrinal issue, perspective, so we have to understand it. Alright? Unsa ba yun ang kaluwasan? O unsaon nga maluwas? Mudawat, mutuo, or musabot sa tanan nga gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Alright? Kaya napod ba uban nga papangutan-o ni mo, nituo na ka kay Kristo, nituo na ko, dugay na ko nituo sa iyaha. Nidawat na ka, nidawat na. Pero paano man ka naluwas? Paano maluwas? Di, maglisod og tubag. Di ba, lahi ba ng pangutana nga, paano man ka naluwas? Giunaon sa man ka nganong, ningon man ka nga naluwas ka, dapat kasabot na. Paano man ta naluwas? Yato lang tagsimbahan, nagampo ta. Di ba? Nituo ka, nagdawat ka, nisabot ka, unsa mo gyud? So muna mga ginadibatihan karon. Now, paminaw maayo. Alright? Ang ubang mga tao, nagsulti sila, pagtuura kay wa may verse nga nagsulti nga naluwas naluwas ka sa atong pagdawat kay Jesus. Nya nganong padawaton man ta anang uban. Tama man pod kay ang John chapter 1 verse 12, ang nituo og nidawat nahimo silang mga anak sa Dios. Ang nituo og nidawat. Alright? Ingon dito, for those who receive, okay, and believe, nahimo silang mga anak sa Dios. Nya nahimo silang mga anak sa Dios. Wa man ingon dito nga naluwas sila. Ningon naman dito, for those who receive, has given the right to become children of God. Children of God. Wala ningon nga naluwas sila, kay nidawat sila. Do you follow? Okay, tanawa ha, pero ato nang tanawon karon atong sabton maayo. But verses appertaining to salvation as the result of having and placing our faith in Jesus, pero naghana. Kana bito mga verses nga, when you put your faith in Jesus, you will be justified, you will be saved. Daghan kayo. Alright? So unsa man gyud? So, unsa man gyud pastor? Pagdawat, pagtuo, or pagsabot aron maluwas. Okay? Sige, dinato dugay-dugayon. Okay? For us under grace, we can justify each of them. Alright? Maka-justify na ta. Minaw maayo ha? So, mudawat, okay lang na sa tuwa tanan, ma-justify nato na. Mudawat, nganong mudawat man? Because salvation is a gift from God who is gracious. Regalo man ang kaluwasan. Tama? Mudawat ta kay regalo man. Di ba? Yung sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it's a gift from God. So kay regalo, say buhaton ng regalo. Alang, for example, tagaan kag regalo, gibalot na. Kunya, gihatag sa imuha. Yung saan mo i-ignore, o di mo dawaton, o di ba, bago ni mo na ma-experience o ma-abrihan, imo maginang dawaton ng regalo. Di ba, no? Lain mapod ko, giregaluhan ka niya, mo na ka, mo na mo regalo, okay, buta lang dito sa kon. Simod-simod lang, o di ko ni mo gunitan, di ko ni mo abrihan. Kunya hangtod na lang sunod December, wag yun ni mo na kuan unsay nasunod dito, kay wag yun ni mo, gi-ignore lang ni mo. Di ba, follow?
So dawaton yun siya, may regalo gud. So ang kaluwasan si Jesus mismo, it's a gift from God. Gihatag ko ta for John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Gihatag gud. So unsay buhaton pag gihatag? Dawaton. Yo palo. So dawaton, okay lang na siya. Munang nidawat ta. Nidawat ta kay regalo man si Jesus. Second, mutuo ta because it is the way to be justified, not by the works of the law. Munang mutuo ta. Kay ang atong pagtuo, mao man ay maka-justified nato. Mao man ay makaluwas nato. I-declare ta sa atong Heavenly Father nga nga declared no sin na ta, pinaagi sa atong pagtuo. Klaro man sa atong gibasa ganina, pinaagi sa pagtuo kay Kristo, not by the works of the law. Klaro yun na. Munang mutuo ta. Nya piting daghanap og mga verses nga sa dihang mutuo ka, maluwas ka o ma-justified ka. Alright? And thirdly, musabot ta sa finished work of Christ because right thinking and belief or tinuuhan will always lead to a right kind of living and behavior also. Amen ba? Right thinking. Right thinking will always lead us to the right kind of living and behavior and lifestyle. Klaro yun na. Maunang musabot ta. Unya, kinahanglan sabto nato kay ang tanan nga gibuhat dito ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo para ra gyud na sa tanan nga mutuo anang iyang gibuhat. So in other words, dili siya automatic nga sa dihang namatay si Jesus dito sa cross sa Kalbaryo para dayon sa tanan dayon tibuok kalibutan, mas hindi mo tuo, mas hindi mo sabot, mas hindi mo dawat sa regalo, di palo. So ang kanang iyang gibuhat sa cross sa Calvary atong sabton nga gibuhat na niya para sa tanan nga mutuo ug mudawat sa iyaha. Di palo. Kana to anang masabtan. So kung ang tanang tawo, kung nay mga tawo bisan pa man kang kita nituo midawat naman tawo, nya napay mga mutuo ug mudawat para na sa tanan sa ilaha ang gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Apan sa tanang mga di mo dawat anang kamatuoran, dili mo tuo anang kamatuoran, di mo tuo kay Kristo, dili na para sa iya iyang gibuhat. Di na para sa ilaha iyang gibuhat dito sa cross. Di follow? Sana ito nasabtan. So muna importante kaayo mo dawat mo to musabot sa iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Ug ang tanan nga gibuhat niya dito sa Kalbaryo, ya sa dihang nituo ta sa iyaha maunay naghatag kanato og new identity and new status karon under sa grasya. Amen ba? So sana ato nang masabtan. Yang importante, no? Yang importante ni siya nga sabton jud kay para di lagi ta mo confuse ug dili ta mag-doubt kay kung naay mga circumstansya nga mabot sa atong kinabuhi that could possibly ignite us to question God and the salvation that we receive from Him. Di ta may bulong, di ta ma-confuse kay nga naman nakasabot man ta. Di palo. Nya kung masipyat ta nakasabot ta nga ang iyang gibuhat sa cross para na sa to it's forever iyang effect ang justification nato ang atong kinabuhing walay katapusan eternal life nga nadawat tungod sa atong pagtuo sa iya forever na. Muna importante sabton because right thinking will always lead us to the right kind of living. O kita nga mga anak sa Ginoo para makinabuhi ta nga madinaugon. Amen ba? Dili defeated. Sana ato na masabtan. And lastly, no? Klaro yun na, the most important thing that we must bear in mind, kung katong sabton yun, that in Christ, we are absolutely secured. Romans chapter 8, verse 25 to 35, klaro na dito nga, no one can ever separate us, no one, nothing can ever separate us from God's love in Christ Jesus. Amen ba? Sana ito na masabtan. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Kanang kusog nga palakpa para sa Ginoo. Hallelujah. Itong oras, alas 11:15, dapat tayo iba-ibay nga oras. Salamat kayo sa Ginoo. And this time, as we bow down our heads, as we close our eyes, let's come to the Lord in prayer. Salamat dito sa Ginoo karon. Ya sa imuhang gitindugan, pasalamati ang Ginoo tungod kay nakadawat kag justification. Nakadawat kag kapasayloan. God declared you no sin when you believe and receive Jesus as your personal Lord and Savior. For those of you nga kung nakita ninyo karon labi na sa mga online viewers nato makita ani nga video, kung nakita ninyo nga wala pa mo'y Jesus sa inyong kinabuhi, wala pa mo'y kasiguraduhan, now is the time
to accept Him and to believe all the things that He has done on the cross of Calvary for you. Always remember, your decision today will always determine your tomorrow. Your decision today will always determine your future. So decide now. Decide to accept the gift of God, si Jesus. Decide to believe upon the finished work of Jesus on the cross of Calvary. And understand it well na para lang na sa tanan nga mutuo umudawat kaniya. And you will never be the same again. And you will be saved. You will be forgiven. And your forgiveness is forever. Hallelujah. Father God in heaven, O God Almighty, thank you, Lord, as your people, as the Shepherd's Heart Family Church, and all the Christians all over the world who already in Christ Jesus, we receive justification, we experience justification, we receive forgiveness, we receive ayunaya Zoe, eternal life because of Jesus. Thank you, Lord. Og daghan pa kayong mga gifts of graces nga mo na-experience og nadawat because of our faith in Jesus. Thank you, Lord. Even kanang pagtuo, imo nang gibutang kanamo bunga sa imong grasya sa imong kinabuhi. Og Lord, tuguti na sa matag usa kanamo amo nang ma-advertise sa among mga unsaved loved ones, ma-advertise namo sa among mga classmates, sa mga estudyante kana diri, ma-advertise namo sa among mga co-workers kauban sa trabaho. Na Lord, ang nagluwas kanamo mao ra gyud ang among pagtuo, pagdawat o pagsabot sa tanang gibuhat ni Jesus ito sa krus sa Calvary. Nothing less, nothing more. Tuguti, Lord, empower kami that we can represent you to the world, to our workplace, and to whatever, God, whatever you place us, Lord God, ma-represent ka namo because we are Chilim Elohim. We are ambassadors of you, ambassadors of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kanya mo pag-ampog, ipasalamatan ka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen o Amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Dalago ng Ginoo. To God be the glory.